Hello and good day. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about heat exchangers and kung saan nga ba ginagamit ang heat exchangers. So, ano nga ba ang tinatawag natin na heat exchangers? So, when we say heat exchangers, it is the process of heat exchange between two fluids. Therefore, merong dalawang fluid na kailangan tayo para magkaroon ng heat exchange ang dalawang fluid na yon that are at different temperatures. Kasi 'di ba sabi natin, heat will only flow at different temperatures kung magkaiba sila ng temperatures. And separated by a solid wall occurs in many engineering applications. The device used to implement this exchange is called the heat exchanger. So heat exchanger ang tawag natin para magkaroon tayo ng heat exchange between dun sa dalawang fluid natin na magkaibang temperature. Example, yung mga sasakyan natin, yung car natin. So 'di ba? Meron tayong heat exchanger doon para maiwasan natin na mag-overheat yung mga sasakyan. So 'di ba, yung radiator is an example of a heat exchanger in which 'di ba nilalagyan natin ng tubig yung yung radiator natin, nilalagyan natin ng radiator. Kaya nga kung papansinin niyo yung engine block diyan is mayroon yang butas tas dun nagsi-circulate yung cooling system natin. So and then yung dalawang fluid na nag-i-exchange ng heat between sa radiator are yung fluid natin, yung water at saka yung hangin. So 'di ba meron kasi yung fan tapos binubugahan natin yung radiator para lumamig yung tubig na naandun sa loob ng radiator. Now, isa pa sa magandang example nito are the condensers and evaporators sa refrigerator natin. So 'di ba sa likod ng ref meron kayo diyang makikita yung kulay black. Yung kulay black na parang that is condenser, maliit 'yan na tubo. Okay, maliit na tubo in which doon nagfo-flow yung mainit na mainit na refrigerant natin tapos papalamigin siya ng natural air sa labas, kaya nga nasa labas 'yun. So, papalamigin siya ng natural air para mag-condense yung refrigerant doon sa loob. So, 'yun ang example ng isa pang uri ng heat exchanger in which separated siya by a solid wall. This time, yung mga solid wall na ginagamit are pipes or tubes ang ginagamit sa heat exchanger. So, here are some of the applications ng heat exchanger na ginagamitan natin. So, first is sa power production. Sa mga power plants, gumagamit ng heat exchangers. Isang uri na rito yung mga steam boilers natin and yung mga steam boilers. So, those are may dalawang uri, fire tube at water tube. So, yung sa mga steam boilers na yon, so, nagkakaroon ng heat exchange between doon sa tubig, doon sa water, and doon sa fire or doon sa mainit na gas. So, yon para makapag-produce tayo ng steam. So, that is an example of heat exchanger, yung mga boilers natin. Space heating and air conditioning, eto na nga yun, yung almost same na principle itong dalawa. Space heating, air conditioning, and refrigeration, gumagamit ng refrigerants para mapalamig natin yung isang room. Okay, so yung evaporator na yon and the condensers are some example of heat exchangers. Okay, so kung nakadaan na kayo sa dun sa CSPC, 'di ba sa split type na aircon, dalawa 'yan, isa sa loob tapos isa sa labas. So yung nandun sa labas is an example of a heat exchanger, yung nasa loob is also a heat exchanger, nagkakaroon ng heat exchange between dun sa air at saka dun sa refrigerant natin. So those are two fluids at different temperatures. So chemical processing and many more also uses heat exchangers. Okay, so we have different classification of heat exchangers. It is classified according to flow arrangement, kung anong uri yung flow niya at saka yung type of construction. Okay? So, first is we have a concentric tube or double pipe heat exchanger. So, when we say concentric, so, meron ito dun sa ME Lab natin. So, meron ito sa ME Lab in which dalawang bilog yan, dalawang bilog, and pag sinabi natin concentric kasi 'di ba,
nasa isang center lang. So, parang dalawang bilog. Imaginin niyo na lang nasa isang center 'yan or dalawang bilog itong dalawa, isa, ta's yung isa nandito sa loob. Ayan. They are concentric tube in which dito sa loob is merong nagfo-flow na ibang fluid tapos dito sa labas, itong sa part na 'to is meron ding ibang fluid na nagfo-flow diyan. So, 'yun ang tinatawag natin na concentric tube or double pipe heat exchanger. Double pipe kasi dalawang pipe siya, magkaganyan. So, kung i-vi-visualize natin siya parang ganyan siya na pipe, ayan meron diyan tapos merong isa dito sa labas na pipe also, nandiyan. So, merong nagfo-flow dito na fluid, meron din nagfo-flow na fluid dito. So, depende kung anong uri ng arrangement and construction. So, dito sa ganitong concentric tube or double pipe, meron tayong dalawang uri. Depende sa flow arrangement. First is parallel flow and we have the counter flow. So, ano ba yung parallel flow? Parang katulad nito. Kung papunta dito yung flow na nandun sa loob, papunta din yan yung flow nung nasa labas. So, yan ang tinatawag natin na parallel flow. Meanwhile, yung counter flow, kung ito papunta dito, yung flow naman is sasalungatin niya yung naandito. So, ganito yung magiging itsura niyan. So, ito kasi bilog yan dyan. Yan. Kung ito papunta dito, tas ito bilog to dito. Yan, bilog yan dyan. So, kung ito papunta dito, ito naman papunta dito. Dito papasok yung inlet natin, tapos dito lalabas siya. Kasi ito, papasok yan. Di ba? Bilog-bilog kasi to. Ayan, bilog. Imagine niyo bilog yan. Tapos, lahat ng pumasok dito, dito siya lalabas sa counterflow heat exchanger. So, yan yung dalawang uri natin ng concentric tube or double pipe heat exchanger. So, yung pangalawa, yung tinatawag natin na cross flow. Ano meaning naman ng cross flow na 'to? Parang ganito yung itsura niya. So, 'yan may papunta dito. Ito yung isang tube natin tapos ito yung isang fluid natin nagfo-flow dito sa loob nitong mga tubes na 'to. Meanwhile, yung isang fluid is nagfo-flow dun sa labas dito sa part na 'yan. Ayan. So, usually ginagamit siya sa gas to liquid na heat exchanger. Example yung mga radiators natin. 'Di ba meron tayong mga fin doon? Meron tayong mga fin, yung mga nakaganyan. Ayan, yung mga fin in which nandun sa loob na nakalagay sa fin na yun yung tubo tapos dito pumapasok yung fluid natin. So, meron kasing finned and unfinned types nitong cross flow heat exchanger. Yung fin, parang may fin tayo na nilalagay dyan. Ayan, nandyan yun. Parang ganyan. Ayan, mga ganyan. Tapos dito sa gitna ng mga fins, dyan dadaan yung hangin natin. Ayan, so yan ang finned na cross flow heat exchanger. So, next is the shell and tube. Shell and tube, kasi meron siyang shell. Ito yung shell natin. Ayan. Yan yung shell. Tapos ito naman yung mga tubes. Ayan. Ito yung mga tubes na nandito sa loob. So, bilog yan. Bilog. Mga bilog yan. Tapos dito yan papasok. Tapos dito yan lalabas. Ayan. So, yan ang tinatawag natin na shell and tube heat exchanger. So, merong shell, also meron ding tube na naandun sa loob. So, ang mga tube nandito, so hinahawakan sila nitong mga tinatawag natin na baffles. Ayan, yung mga baffles na yan. In which, pag pumasok dito, nandito yung in natin nung isang hangin, didiretso muna yan dito. Since ito is sarado yan, parang ganito yan. Ito yung nasa dulo, itong tube sheet na to. Yung mga bilog na yan, imagine niyo yan yung tubo na ito. Yan yung mga tubo diyan. So, itong bilog na ito yan. Ito yan nanaan diyan. Bilog yan pa ganyan. Diretso yan. So, walang lalabas na hangin papunta rito. Walang lalabas na fluid papunta diyan. Instead, lahat lang yan papunta dito. Since itong nandito, bilog to, pero may ganyan. Yan, ito yung mayroong separated dito. So, mayroong part dito na dito lalabas yung isang hangin natin or yung fluid natin. So, kaya pag diretso rito, papasok diyan, tas tataas ulit siya. Since close na 'to, binaliktad na 'yan, yung kalahati is nandito na sa taas, parang pa ganyan na 'yan.
Ayan, may bukas dun sa taas, dun naman papasok yung fluid natin, tapos pupunta na diyan, pupunta rito hanggang sa dito na lalabas yung fluid natin. Ito yung inlet, ito yung outlet. Meanwhile, ito yung inlet nung another fluid, then ito yung outlet nung isang fluid natin. Okay, so yan ang shell and tube heat exchanger. So ito yung baffles, itong mga bilog na yan, itong pagka bilog siya totally, ito yan yung mga nasa dulo. Yan yung mga nasa dulong ito. Totally bilog na baffles ang nilalagay diyan. Tapos itong mga baffles na merong cut dito, yung mga may cut diyan, dito yan sa may part na to nakalagay. Okay? So, and then we have the contact heat exchanger, ginagamit siya kung nangangailangan ng very large heat transfer surface area. So, contact heat exchanger ang ginagamit. Now, meron tayong tinatawag na paano nga ba ina-analyze ang temperature distribution sa heat exchanger? How do we analyze temperature distribution sa heat exchanger? So, di ba meron tayong apat na uri dito. So, unahin muna natin ang parallel flow heat exchanger in which meron tayong dalawang fluid from the temperature from distance 0 to distance L nung heat exchanger natin. Kung papansinin nyo, yung direction ng flow ng dalawang fluid natin is the same. Parehas sila. Kasi nga parallel flow. So, kumbaga, papasok yung malamig na tubig dito, tapos papasok din yung mainit. At the same time, papasok yung mainit na tubig dito. So, pumasok yung malamig, pumasok yung mainit. Sabayan silang papasok dun sa loob ng heat exchanger. Sabayan silang papasok sa loob. Tapos, pagdating dito, yung malamig, partially init na siya. Okay? Kasi, yung init dito, ibibigay niya doon. Okay? Magta-transfer yung init. So, since mababawasan ng heat ito, so, magbababa yung kanyang temperature. So, medyo partially bababa yung temperature niya papunta dito. So, ito, yung mailamig na tubig natin, iinit. Yung mainit, partially lalamig. Also, sa counterflow, kung ito is same direction, ito magkaiba. So, kung dito yung inlet natin, nung cold, temperature ng cold fluid sa inlet. Kaya TC sub I. Pag I inlet, pag O outlet. Okay? So, pag I inlet, pag O TCO outlet yan ang meaning niyan. So, yung cold fluid natin, papasok siya ng mainit. Ayan, pag ganyan siya, ay papasok cold fluid. Yung cold fluid natin, papasok ng malamig, papunta dyan, and iinit yan, syempre. Pag may nakasalubong yan na mainit na hangin, or mainit na fluid, lalamig, mas iinit to. So, itong cold fluid natin, AC inlet, pumasok, malamig, lalabas siya, mas mataas na yung temperature niya dun sa outlet. Meanwhile, yung temperature ng hot fluid natin sa inlet, nandito na yung inlet. Kanina, sa parallel flow, dito yung inlet, dito rin yung inlet. Dito yung outlet ng hot, dito yung outlet ng cold. Ngayon, sa counterflow, magkasalungat na sila. Kung dito yung inlet, ito na yung outlet. Ngayon, yung hot, ito na yung inlet, nandito na sa part na to, sa kabilang dulo. And then, magpo-flow siya, papunta dun sa other side. Dito yung outlet nung hot natin. So, yung mainit na fluid, pumasok siya ng maataas yung temperature, and then lalabas siya ng medyo mababa na yung temperature niya. So ito yung ating counterflow heat exchanger. We also have a tinatawag na condensing unit in which sa condensing unit, yung hot fluid natin is constant siya. Constant yung hot fluid natin na pumapasok. Ayan, constant yung hot fluid, yung temperature niya is constant. Dire-diretso lang yan papasok. Pare-parehas, isang temperature lang yung condensing unit natin. And then, yung cold fluid natin, papasok siya ng malamig, and then lalabas na siya ng medyo mainit. Okay? So, yan yung mga nasa condensing unit natin na nangyayari. So, yung temperature nito is pare-parehas, dire-diretso lang yung temperature nito. At one temperature lang ang condensing unit natin. Meanwhile, kabaliktaran niya is boiling unit. Yung malamig naman ang constant yung temperature. Dito sa boiling unit natin. Constant naman yung temperature natin dito. Yung mainit na fluid naman ang papalamigin natin. So, yun yung nasa boiling unit. So, yan.
Now, ano nga ba 'tong change in temperature na nandito? So, yung temperature natin dito sa may 0 at saka change in temperature at length L, so magkaiba 'yan. So, kukunin kasi natin, kailangan natin makuha yung, delta T max at delta T min. So, kailangan kasi nating dalawang 'yan. So, para madaling ma-analyze 'pag sinabi natin na delta T max, kung alin yung mas mataas sa dalawa. Okay? So, imo-multiply lang natin or imo-multiply, iso-subtract lang natin yung temperature nito, since mas mataas 'to, minus ito. So, kung alin yung mas mataas, halimbawa ito, THI minus TCI, yan, makukuha natin yung delta T dito. And then, THO minus TCO, makukuha natin yung delta T dito. Kung sino yung mas mataas sa dalawa, yun yung Tmax. Kung sino yung mas mababa, yun yung Tmin. Temperature minimum yung ilalagay natin. Okay? So, at the same time dito, so ito, halata naman na yung T maximum natin nandito sa part na to. Since mas mataas palagi ito sa parallel flow. Pero pagdating dito, ito yung medyo tricky kasi kailangan natin i-analyze kung yung T maximum ba natin nandito or nandito sa kabila. So, need na i-analyze muna natin itong nandito sa counterflow heat exchanger. Okay? Then we have the overall heat transfer coefficient na tinatawag. So in a heat exchanger, an overall heat transfer coefficient is often used to combine together the effects of convection and conduction. So dito kasi is meron tayong convection na nangyayari, convection since fluid to, and then merong conduction na nangyayari between dito sa inner walls natin. Now para mapadali, pag sinabi natin na thermal overall heat transfer coefficient, so this is denoted by symbol U, that is equal to 1 over summation ng RTH. So, di ba itong summation ng RTH, na pag-aralan na natin to, yung Q natin by convection, plus Q natin by conduction, plus Q natin by convection ulit. So, example, convection 1 and convection 2. Di ba ito yung RTH? Now, i-inverse lang natin yung RTH, makukuha natin yung overall heat transfer coefficient. So, yun yung meaning ng U dito. That is simply the inverse or 1 over the summation ng RTH natin. So, di ba ito yung mga RTH natin na nasa ibaba? This time, this is for pipes or tubes. Tubes yung ginamit natin. So, kaya yan yung U natin. So, pwede rin siyang gamitin sa wall, 1 over H A plus X over KA plus 1 over HO H2A2, ito A1 tapos 1 over ng summation ng RTH, ito na yung U natin or the overall heat transfer coefficient. Okay, so yan ang same to, this is for wall, ito is para sa pipe. Makuha natin yung U nung pipe natin or the overall heat transfer coefficient. So yan lang naman ang sa heat exchanger natin. Now let's try answering these two sample problems about LMTD and AMTD. So, seawater for cooling enters a condenser at 27 and leaves at 37 degrees. So, assuming na this is, itry natin kung ano nga ba yung pagkakaiba. Kung una, this is at parallel flow. Pangalawa, hindi, condensing unit pala to. So, condenser pala to. So, constant yung temperature sa condenser, therefore, mataas parallel flow to. So, we need to calculate the LMTD and arithmetic mean temperature. Ano ba meaning nitong log mean temperature and arithmetic mean temperature difference? So, ang log mean temperature difference or LMTD, it is given by the formula delta T max minus delta T min over the ln of delta T max over delta T min. Kasi 'di ba sa computing ng Q natin, 'di ba? UA delta T. Ito yung ginagamit natin na general formula for heat transfer, UA delta T. Nung sa yung sa wall, 'di ba? Yung sa wall is KA delta T over X. Now, itong nandito sa part na to, so pag kinuha natin yung inverse niyan, 1 over RTH baga to, 'di ba? Over RTH over delta T over RTH. Now, itong 1 over RTH, ito na yung overall heat transfer natin.
overall heat transfer coefficient, nilalagay natin siya na U. Now, itong delta T dito, pagdating sa condenser, nilalagay natin siya as delta Tm. Delta Tm. So, yung delta Tm nakadepende if LMTD or AMTD ang gagamitin natin. Depende sa problem. So, yung formula natin for LMTD is delta T max minus delta T min all over ln of delta T max over delta T min. Kaya, importante na ma-determine natin kung alin yung delta T max at saka kung alin yung delta T min. Meanwhile, yung AMTD for arithmetic mean temperature difference, ito naman is simply average. Delta T max plus delta T min over 2. So, i-average lang natin, i-add lang natin yung dalawa, tapos i-divide natin by 2 para makuha natin yung AMTD. Okay, let's try solving this dito, using this dito sa ating sample problem. Okay, so seawater for cooling enters a condenser. So, para mas ma-visualize natin, i-drawing muna natin ito. Take time to screenshot na lang ito, formula na to. Pause this video and then take a screenshot para may babalikan kayo na formula. Ayan. So, seawater for cooling enters at 27 degrees Celsius and leaves at 37. So, gawa muna tayo ng ganito na gawa muna tayo dito. So, 'di ba condensing unit? Condensing unit, so therefore ganito yung itsura dapat nung figure natin since nasa condenser to, condenser. Okay? So, gawin muna natin 'yon. Yan. So, sabi diyan, yung seawater natin, yung temperature ng condenser natin, lagay natin siya dito, which is at 45 degrees. Ito is at 45 degrees Celsius. Temperature ng condenser. Dito siya papasok, dito siya lalabas. Now, yung tubig raw natin, okay, gawin natin tong red para ma-visualize natin na mainit. So, ito yung hot fluid natin. Constant yan, kaya straight yan. Now, yung seawater daw natin, pumasok siya ng 27. Pumasok siya ng 27 and then lalabas siya ng Okay, pumasok siya ng 27, lalabas siya ng 37 degrees Celsius. So, pumasok dito ng 27. Meanwhile, ito, yung naandito sa hot fluid, this is constant at 45 degrees Celsius. Now, kunin muna natin yung temperature difference between here and the temperature difference between dito. So, this is 45 degrees Celsius also. So, delta T at 0 is equal to, calculator, 45 minus 27, that is 18. Okay? So, 18 yung delta T natin at 0. Meanwhile, yung delta T natin at L, so 45 minus 37, 8. So, delta T, L is equals to 8. So, based pa lang dyan, makikita nyo na yung delta T max, syempre kung alin yung mas mataas, and yung delta T min, yung mas maliit at 8 degrees Celsius. Ayan. So, therefore, kunin natin yung LMTD. So, di ba, LMTD is equal to delta T max minus delta T min all over ln of delta T max over delta T min.
Okay? So next, substitute natin yung values. This is equal to delta T max is 18 minus 8 over ln of 18 over 8. Okay? So, 18, calculator. 18 minus 8 over ln of 18 over 8. Then, press equal. Makukuha natin yung LMTD natin at 12.33 degrees. So, ito yung gagamitin natin sa calculation natin for UA delta T M. So, yun itong LMTD na to, yun yung nilalagay dito. Usually sa calculations. So, yan yung sa LMTD. So, how about AMTD? So, for AMTD, di ba sabi natin, average lang yan, delta T max plus delta T min over 2. So, 18 plus 8 over 2. So, AMTD is equal to 18 plus 8 over, ay mali, 18 plus 8 over 2. Yan. Press equal, we have 13 sa AMTD natin. So, hindi masyadong malayo para mas accurate kung LMTD ang gagamitin natin sa pagsosolve. So, that's how we use LMTD and AMTD. So, another sample problem. Litan ko lang konti. Heat is transferred from hot water to an oil in a double pipe, counterflow. Counterflow ang nilagay. So, this is a counterflow heat exchanger. Therefore, kailangan yung pag-draw natin dyan is counterflow. Heat exchanger, the water enters the outlet pipe at 100 degrees Celsius and exit at 50 degrees Celsius. Exit yan. While the oil enters the inner pipe at 30 degrees Celsius and exits at 45 degrees Celsius. So, calculate the log mean and arithmetic mean temperature difference. So, counterflow heat exchanger ang kailangan natin. So para mapadali, sabi ko is, i-drawing muna natin yung itong heat exchanger natin. Yan. 0 L. Ito yung distance, nandito yung temperature. Yan. So, lagay muna natin yung hot fluid natin. Heat is transferred from hot water. So, meaning, mainit yung water. So, water enters the outlet pipe at 100 degrees Celsius. So, dito natin yung T ng water inlet. Pumasok siya ng 100. Okay, yung temperature natin ng water sa inlet, pumasok siya ng 100. And then, nag-exit siya ng 50. So, therefore, bumaba yung temperature niya. Yan. Bumaba yung temperature niya at 50. So, ito pala is at 50 na lang. Ito yung temperature ng water outlet. Now, dun tayo sa cold water. So, yung cold water, yung oil enters at 30. So, mas mababa dito. Dito yung entry niya. And then, exit at 45. Ayan. Temperature ng water, ng oil at exit. Temperature ng oil at outer outlet is 45.
Meanwhile, yung temperature ng oil sa inlet is 30. So, 'di ba pumasok yung oil at 30 and umexit at 45. Pumasok ng 30, umexit ng 35. Ito naman, pumasok ng 100, papunta diyan, umexit naman siya at 50. Tama. So, kunin natin yung change in temperatures nila. So, yung delta T, L is equal to 100, 100 minus 45, that is 55. Tapos ito naman, kunin natin, delta TO, syempre, 50 minus 30, 20, yung change in temperature nila. Okay, so let's solve for AMTD muna para mas madali. So, AMTD is equal to delta T max plus delta T min. Plus yan over 2. So, yung delta T max natin is equal to, alin yung mas mataas? Siyempre, 55. So, 55 plus 20 over 2. Ulitin natin. This is equal to 55 plus 20 over 2. So, 55 plus 20 divided by 2, that is 37.5 degrees yung AMTD. Meanwhile, yung LMTD is equal to delta T max minus delta T min over ln of delta T max over delta T min. So, LMTD is equal to 55 minus 20 all over ln of 55 over 20. So, we can solve for LMTD. 55 minus 20 over ln of 55 over 20. Press equal 34. LMTD is equal to 34.598 or 34.6 degrees Celsius. So, ito yung sagot natin in solving for this type of problem. So, thank you and have a good day.